So yun nga, no, for today's video is pag-uusapan ho natin itong Davao City and Duterte Legacy. Kasi Davao City ay nananatili pa rin kaming debt free. Yes, no, debt free ang Davao City. You heard it right. Sa mga hindi pa nakapunta ng Davao, na mga maka-Duterte, sa mga anti-Duterte na naman na hindi pa nakapunta ng Davao City, sa totoo lang, makikita nyo talaga dito yung napakalaking kaibahan sa syudad namin at saka sa inyong mga kinalakhang syudad. Well, ang mga Duterte family ay meron silang parang dalawa lang yata or tatlong uri ng mga haters, no. So yung una, yan yung mga kriminal, mga law offenders, no, mga law violators. Sila yung mga pare, mga pastor, sila yung mga child molesters, no, nang bibiktima ng mga sakristan, ng mga madre, mga rapist. Sino pa, mga drug addict, mga kriminal, no, mga nagsasabo, nagdodroga. Yan yung mga ayaw nila kay Duterte, sa mga Duterte family, kasi nga alam nila yung policy and yung advocacy ng pamilyang yun. Ayaw nila sa mga sa nagdodroga, ayaw nila sa droga talaga. Kaya galit sila sa mga Duterte. So ano pa ba? Rapist, criminal, child molester, mga hypocrite na mga pare at mga tawag nito, pastor, mga addict, drug addict, mga killer, ayun, mga killer, no, yung mga criminal. So sila yon, mga anti-Duterte. Sila yung madalas mga mga pinklawan, mga pinklawan, no. For example, itong judges, merong isang judge ng International Criminal Court of Law or ICC, no, na pala siya, marami pala siyang kaso ng rape, di ba? The audacity. So kumbaga sila yung maglilitis sa napakabuti at napakadabis na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Tapos yun pala, the audacity, para bang sa sa Biblia na kumbaga galit na galit sila kay Mary Magdalene or Maria Magdalena, kasi nga si Maria Magdalena ay isang pokpok. Tapos yun nga, sabi nga ni Jesus Christ, bakit kayo ng parang lahat nandidiri sa kanya, parang lahat ay nagagalit na inis kasi nga bawal sa parang parang lapastangan, no. Marami siyang mga sinuway na batas, basta siya, madumi, makasalanan. Kaya sabi ni Jesus Christ na sino sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang pinakaunang bumato sa kanya, kasi stoned to death nung araw, no. So yun, nung narinig nila yung sabi, sige, sino ba dito sa inyo ngayon ang malinis, walang kasalanan? So siya ang pinakaunang bumato sa kanya. So parang sa ICC judge lang din naman, no. Parang sila yung husga kay Tatay Digong, as if wala silang mga kasalanan ding naganap na commit, no, na violate. Marami pala silang mga kaso. Ano pa ba? So yun yung mga anti-Duterte, ha. So mostly mga dilawan. Okay, sa pangalawang grupo ng anti-Duterte, sila yung mga nakikiuso lang, nakikijamming, no, nakikisabay. Siyempre, for example, idol na si Vice Ganda, ayaw ni Vice Ganda sa mga Duterte. So dahil wala naman talaga siyang political stand, yung mga bagets na yan, yung madalas yung mga pawoks, no, wala naman talaga silang deep understanding about politics, about corruption, about what's happening in the Philippines. So, kasi more on trending TikTok lang sila, ganun, mga entertainment na mga vlogs, mga pranks, mga reels. So hindi pa sila taxpayers. I mean, maaaring taxpayers na sila, pero hindi pa nga nila masyadong parang ranas yung kahirapan sa Pilipinas, kasi nga yung iba dyan, mga palamunin pa ng mga magulang, pinapaaral pa ng mga magulang. So hindi lang na-experience kung gaano yung hirap na ginagawa mo araw-araw para lang talaga magkaroon ka ng ambag sa lipunan, no? Ambag yung, siyempre, kumbaga, magtatrabaho ka ng maayos para yung kumpanyang yung pinapasukan ay patuloy na mag-succeed, no, or patuloy na mabubuhay. Kasi tayo mga manpower, tayo yung parang no, parang dugo, no, flood flow. Basta tayo yung isa tayo sa bumubuhay ng kumpanya. So yung kumpanya na yon, kailangan nating buhayin yun para hindi mawalan ng trabaho yung makasamahan natin, tayo lahat na nagtatrabaho doon. Tapos makapagbayad ng buwis para mayaman yung syudad at saka yung Pilipinas. Basta ganun yung parang life cycle ba, no. So okay naman yung ganun, tatrabaho natin na tutulungan, mga negosyante, business sectors, mga manpower, lahat, no, lahat ng mga antas level. Pero meron tayong isang agency, yan nga, mga House of Congress, mga kurakot, mga politicians. Tapos yun, ginagamit nila yung contractor para makapagpamira ang mga, di ba, alam niyo na yun, na walang hiya. So ano pa ba? So Davao City is Davao City is a Duterte legacy. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nga dati nga itong lugar ng mga maraming mga mandrogas, mandanakaw, mga NPA, rebelde,
Basta grabe yung mga insurgencies dito sa Davao City back in the days. Hanggang sa nagsimulang umupo si Tata Digong, talagang sineryoso niya ang paglilinis sa Davao City. So that's 1990s no, dekada 90 hanggang sa naging ano siya, presidente. So ang Davao City isa sa pinaka world class na syudad sa Pilipinas. Lagi siyang pasok sa number 2, top 1 sa Pilipinas. And number 2 naman lagi sa Southeast Asia in terms of safety and security and cleanliness. So kung gusto niyo talaga ng malaman kung gaano ka effective ang kailang leadership. So kita just look at Davao City. Kung paano ito transform mula sa pinakapangit hanggang sa pinakadabis, no, pinakamaganda. Tapos mayaman ang Davao City. Yes, walang utang ang Davao City. Maraming mga proyekto, maraming mga magandang mga infra projects sa Davao City. Yan nga isa yan, mga creeks, mga drainage system natin, CCTV cameras installed, no. Davao City, sa nakakaalam, Davao City ang siyang may pinakamaraming active installed CCTV cameras sa buong Pilipinas. And meron kaming 30 mahigit na mga open parks. Yes, doon pala ang mahal yun. Doon pa lang napaka-expensive na yun, napaka-pricey, napaka-magastos, pero grabe, ginawa yun ng mga Duterte para sa kanilang mga kababayan. Diba? Kasi iba naman talaga no, kapag mahal mo yung iyong mga constituents, lagyan mo ng maganda at magara, di kalidad ng mga open parks para tambayan, no, ng mga inyong mamamayan, no, for for recreational use activities, mga ganun, no. Open space para sa lahat, and syempre malinis, maganda. So we have 30 plus as far as I know, 30 plus kasi nung huli like mga 2023 meron na tayong 26 mahigit na public parks. So ngayon nasa 30 plus na since 2025 na. 3 years ang nakalipas or 2 years. So Davao City, walang utang. Yes, zero debt. So ikaw ngayon na anti-Duterte, galit ka sa kanya, paki-check muna ng iyong lugar kung marami ba kayong mga open parks, public parks, marami ba kayong magandang mga coastal roads, magaganda ba yung mga drainage, maganda ba yung mga creek dyan, maganda ba, pulido ba pagkagawa ng inyong mga flood control projects. Tingnan mo yung lugar ho ninyo, malinis ba, safety ba siya, wala ba yung mga naninigarilyo sa gilid ng kalsada, wala ba kayong mga nakikitang mga grabing obstruction, kalat sa daan. So at the answer is yes, o di congratulations. So the pangalawang tanong, magkano naman ang ginastos ng gobyerno ninyo yan, ng inyong munisipyo, ng inyong city hall? Baka utang yan, di ba? Ganun yun, wala masama ang utang. Kasi kung pinapautang ka, ibig sabihin meron kang means na magbayad, ibig sabihin meron kang kapasidad na makapagbayad. Pero bakit hindi nyo magawang hindi mag-utang kayo ng Davao City, di ba? Kaya naman palang umasinso, gumanda ng isang syudad nang walang pagkakautang. Kasi umutang yan, may pera naman talaga ang munisipyo ninyo tsaka yung city hall. Yan nga lang, dinadaan lang sa utang para makakurakot. Alam nyo na, siyempre yung cash andyan sa kanila, kukurakotin nila yan. Yan Davao City, hindi ganun hindi naman nangungurakot ang mga Duterte. Kaya yung perang panggastos talaga dapat paggastosan, talagang nagagastos, di ba? Doon talaga napupunta sa mga rightful na projects, kung saan belong yung pera. So anong sa inyo ngayon ng mga anti-Duterte? So Davao City, congratulations na. Davao City, Duterte legacy, zero debt. So dabi si Basti Duterte ibig sabihin niya pag pwede siya tumakbo, kasi napanatili niya ang Davao City na maganda at mas pinayaman pa, at yun, na-maintain niya ang nito, pagiging zero debt. Ang pagkakaalam ko, Cebu City is din sila under the watch of sino yon, kalimutan ko na, Rama ba yon, Mike Rama. Nagiging walang utang ang Cebu City nung araw na yon. Tapos nung natanggal siya, napatalsik o sinuspindi ni BBM admin, pinalitan nung kapatid ni ni Gwendolyn Garcia, Governor Gwendolyn Garcia, kapatid niya. Yan ginawa niyang mayor ng Cebu City. Kaya yun, nagkakautang na ng 80 million daw, no, pagkakaalam ko. So baka nadagdagan pa ngayon, lalo at dumaan yung eleksyon, nang ulimbat ng madalas yun. Anyway, so yun lang Davao City, Duterte legacy. So wala pagkakautang, still zero debt, nakakatuwa, nakaka-proud. Sarap pakinggan na bilong ka sa isang community na mayroong leader na the best, that is Duterte, Basti. And nga pala, bago matapos itong video na to, share ko lang sa inyo na napakaganda ng view ni Mount Apo. Yan, that's Mount Apo. Tapos meron siyang salakot
Ang galing. Sa totoo lang, ang tagal ko lang inaantay to. I mean, ibig sabihin, lagi ko tong inaabangan si Mount Apo sa umaga, like mga 5:30 or alas 6 ng umaga. Kasi yun talaga yung pinakamagandang view dahil wala kang makikitang ulap, walang fogs. So talaga makikita mo na talaga yung bundok ni Mount Apo, pero hindi siya napapakita for how many weeks na, no? Napansin ko lang hindi siya nagpapakita, like meron siyang ano talaga fogs. Pero this time, hindi ko inasahan na sa ganitong oras pala hapon natin siya makikita ng ganito naman ang view. Siyempre iba ang view sa mga ano hapon. So ito naman ginawa niya, parang magtago siya, parang gininaw, ano? Para siya nakakumot. Anyway, so yun lang, Davao City. Ang ganda mo talaga. Lalo't may Duterte pa. The best.